Ebanghelyo na inig natin, abalang-abala, alalang-alala si Marta, takbo dito, siguro takbo roon, punta sa tindahan, o kung ano pa man. Kasi siya yung naghahanda, nang ihahain, ipapakain sa ating Panginoon. Kaya, busy siya. Merong physical exercise, paglilingkod, kumikilos. Yun ang pag-ibig na may mga kamay, si Santa Marta. Katulad niya yung mabuting Samaritano sa parabola na isiniraysay ni Jesus doon sa pagbasa noong nakaraang linggo sa mga nagsiba po, paalaala ninyo. Ang dalawang portrait, yung nakaupo, nakikinig sa Panginoon, nakaluhod, nakikipag-usap ng darasal sa Panginoon, yun ay ang pag-ibig na may puso na nakikinig. Two portraits of love. Alin po kayo? Alin ang madalas ninyong gawin po? Ano ang sa tingin niyo ay mas magandang gawin? Yung katulad ni Marta, kilos ng kilos, abalang-abala, o katulad ni Maria, na nakaupo, sitting still, at nakikipag-usap sa Panginoon. Alin doon? Anong madalas ninyong gawin? Anong mas gusto ninyo? Naman po mga kapatid, hindi tayo dapat pumili nito over the other. Pareho natin gagawin yun. Ang panyaya sa atin ng Panginoon, umupo para makinig sa kanyang salita. Panyaya rin ng Panginoon, lumuhod para manalangin, makipag-usap sa Panginoon. Hindi lamang para humingi, kundi para magpuri sa Panginoon. Panyaya rin ng Panginoon na tayo ay tumayo, maglakad, makihalubilo sa ating kapwa para sila ay ating paglingkuran sa parang kanilang kinakailangan. At sabihin natin, ang taong hindi umupo para makinig sa salita ng Diyos, hindi makararating sa kanyang paroroonan. Ang taong hindi lumuhod para magdasal, hindi makararating sa kanyang paroroonan. Ang taong hindi tumayo at paglakad at makihalubilo at paglingkod sa kapwa, hindi makararating sa kanyang paroroonan. Ano ba yung paroroonan? Sana ay ating marating. Yung tanong noong Escriba sa Ebanghelyo ng nakaraang linggo, sabi niya, Lord, what must I do to inherit eternal life? Ano po dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na wala hanggan? At ang sagot ng Panginoon, o ang naisip pa unawa ng Panginoon, batay na rin sa sagot noong Escriba na nagtanong, alam naman pala niya yung sagot, nagtanong pa sa Panginoon. Sabi niya, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat sa abot ng kakayahan, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, at ibigin ang Diyos gaya ng pag-ibig sa sarili. Ibig sa Diyos, pinakita ni Maria sa pag-uupo at pagluluhod. Nilingkod sa kapwa, pinakita ni Maria, ni Marta, sa kanyang paglilingkod at paghahain sa Panginoon. Sana ang dalawang portraits, ang dalawang larawan ng pag-ibig ang siya nating gawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Let us not choose just one. Let us decide to do both of these ways of gaining eternal life. At hindi natin patuloy tayong baguhin, patuloy tayong hubugin ng Panginoon. Kasi minsan, tinatamad tayo na makinig sa salita ng Diyos, tinatamad tayong magdasal. Sinasabi natin, busy ako. Dapat po mga kapatid, huwag din sanang tayo ay nakaupo lang, nagdadasal lang, nagbabasa lang ng Biblia, pero wala namang pagkilos para ang pagdarasal ay mauwi sa pakikipagkapwa-taong maganda at paglilingkod sa kanila. Sumaating lagi ang pagpapalat ng Diyos ng ating